napanood ko yung video mismo ni Richard Gomez na sinentong ibang mga kaibigan na vlogger na pag sinabi niya ay nagtrabaho daw siya sa ABS-CBN ng more than 18 years, 18, 1-8, at dapat daw ibalik ang ABS-CBN at kanyang bibigyan ng puwang na makabalik muli ang ABS-CBN. Ito ang ating masasabi doon kay Mayor Richard Gomez. Kung ikaw ay maging senador, siguro, boboto ka na magiging favor sa ABS-CBN. Pero, kung may malasakit ka naman, Goma, sa ABS-CBN, kung ikaw ay sumusunod ka din sa batas, sa tingin mo ba, Goma, tama ang ginawa ng iyong pinaglingkuran? Tama ba ang ginagagawa ng ABS-CBN management para suportahan mo? Una-una, Goma, wala kang utang na loob dapat sa ABS-CBN kasi una-una talent yan nila. Di ba? Kung ginawa mo yung trabaho mo bilang politician, gawin mo. Pero hindi mo trabaho na depensahan ang ABS-CBN. Okay? Pero maganda na rin itong ginawa mo, Goma. Oo. Maganda na rin. Bakit? Kasi, naaalala ko, Goma, nung panahon ni Era, tumakbo kang senador. Di ba? Talunan ka. Di ba? Tapos tumakbo ka rin party list. Anong party list mo noon? Get mad, mamamayan ayaw sa droga. Di ba? Talunan ka rin ang party list mo. Ngayon, sasaba ka muli sa politika for national na naman. Sa tingin mo ba, nakalimot ang mga tao doon sa issue ng ABS-CBN? Hindi pa. Ang pinaka-the-best na lang, Goma, tutukan mo na lang kung anong magagawa mo sa sambayan ng Pilipino. Huwag mo lang idepensa ang ABS-CBN. Kasi ang ABS-CBN, malaki ang pagkakautang sa pamahalaan. Hindi mo naman masasabi na ang ABS-CBN ay nalulugi na noong mga panahon na yon. Di ba? Hindi mo masasabi ang ABS-CBN walang pera. Di ba? Hindi mo masasabi mahirap ang ABS-CBN. Isa sa pinakamalaking big time na kumpanya yan. Di ba? Sabihin na natin, tama ang sinasabi ninyo, maraming nawala ng trabaho dahil nawala ang ABS-CBN. Bakit? Porque ba nawalang ABS-CBN, tatapos na ang buhay ng mga empleyado? Natapos na ang pangkaraniwang tao? Hindi naman siguro. Putang ina, sabi ko, huwag makingay! Hoy, ano ba yan? Hoy! Diba, ano ba? Ano bang ginagawa? Simple, sumunod lang sa batas. Ngayon sasabihin mo, pag nanalo kang senador, dapat ibalik ang ABS-CBN. Alam mo, Goma, kung ako sa'yo, bumalikan na lang sa pagiging artista. Bumalikan na lang. Wag mo lang dagdagan ang mga tanga sa Senado, Goma. Ang Senado, para sa mga may utak na abogado. Pero ikaw, komedyante ka rin eh. At iba na ngayon, Goma. Hindi na yung kapanahunan mo, kapanahunan natin nung medyo bata-bata tayo. Hindi na ganun. Hindi na ganun, Goma. Matanda ka na rin. Laspag na rin ang katawan mo. Hindi na uso ngayon yung pakyutan. Hindi na uso ngayon yung mga pahulsam-hulsam sa pelikula. Hindi na uso. Naghahanap na si Presidential Candidate Bongbong Marcos ng katambal na kandidatong vice-presidente. Ito ay ayon mismo kay Marcos spokesperson Attorney Vic Rodriguez. Kasunod nga ng napornadang tambalan ni BBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binanggit naman kanina ni Marcos Jr. na nagulat siya nang maudlot ang tambalan nila ni Pangulong Duterte ng samahan ni Presidente si Senador Bong Marcos or Senador Bongo na mag-file ang COC sa pagka-vice-presidente noong araw ng Sabado. Sa interview naman ho ng programang Break Time, sinabi naman ni Atty. Rodriguez na nagulat sila sa nangyari pero iginagalang naman nila ang desisyon ni Pangulong Duterte. Magkasunod na naghain ng kandidatura sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos at Senador Ping Lacson. Kasama ni Marcos ang kanyang pamilya nang dumating lampas alas 11 ng umaga. Siya ang pambato ng Partido Federal ng Pilipinas pero wala pa siyang running mate. Ayon kay Marcos, si Pangulong Rodrigo Duterte dapat ang kanyang bise pero di ito natuloy nang ihayag ni Duterte na magre-retiro na siya at si Senador Bongo na lang ang pinatakbo. I would not file my certificate of candidacy if I was not ready to campaign, if I was not ready to answer all your questions. We unify now in the face of the COVID crisis, in the face of the economic crisis.
Noong 2016, marami ang nagtulak sa Duterte-Marcos tandem kahit di sila magkapartido. Pero ang dating senador na si Alan Peter Cayetano ang napili ni Duterte. Ani Marcos, nung Martes lang niya napagpasyahan ang pagtakbo sa pagkapangulo pero handa raw siya sa hamon. So, may kunting gas-gas ngayon. Baka umabot ito ng kalayuan. Eventually, I think this will reach the Supreme Court. I am not saying that I am all correct. I may be wrong. But I have to protect the executive department from the incessant and steady dose of insults coming from the senators. Alam mo ninyo, bear in mind that trabahante lang tayo. And just because you are clothed with the authority, itong mga aid of legislation in lawmaking power ninyo, it does not include berating people, shouting at people, forgetting the civility that has to be observed by everybody in and out of investigations. Hindi nga pwede sa korte ang magsigaw-sigaw ka, lalo na dyan sa Kongreso, which goes to show that you have forgotten. Nakalimutan ninyo ang purpose ninyo sa trabaho ninyo sa buhay. At hindi ko tatanggapin yan. At huwag ninyo akong tataktakutin yung mga tao ko kasi ang pinakamalayo ninyo sa totoo lang, i-contempt ninyo. You cite them in contempt of the Senate. And of course, you can order the detention. Ipakulong ninyo. Diyan lang rin sa Senado or in any other facility which may strike your fancy or kagaya ni usually sa Senate lang yan. Pinakulong talaga niya sa Pasay City. You know, Gordon, kung ayaw ko lang magyabang, pero remember that you will not be a senator all the time. At hindi naman tinatakot. Pero yung bantay ka sa mga tao na pinag-aabuso mo dahil darating rin ang panahon para sa iyo. Kaya isa-cite ninyo ng contempt, lalo na itong mga cabinet members and other minor officials which I think are at the receiving end of insults every day. Sabihin ko, huwag ka nang pumunta doon. Putang ina, binababoy tayo. That is not good. Nobody but nobody can do it to you because you are civil servants. Pati sila man. Ang problema lang yan, kaya may contempt powers. Pero huwag kayong matakot. Kasi sabi ko, mula naman silang mautusan. Yung sergeant at arms nila, it's an office. Maybe they have 1 or 2 or 3 assistants there. Yan lang ang matawagan nila para i-detain kayo. Pero pag nangyari yan, I am giving this warning to the Senate. Ayaw ko ng gulo. Recognize your power to cite people to help you in aid of legislation. Baka yung inyong in aid maging first aid yan. Warningan ko kayo, walang susunod sa iyo. Walang isang pulis o isang Air Force, Navy o Army. Walang
susunod sa iyo. Because, sinasabi ko sa kanila, huwag mag-cooperate, especially if it is to further give you the power to insult everybody. Pag pinagsisigawan ninyo ang yabang ninyo, alam mo ako kung ako lang doon. Sabi ko nga sa military. Kaya itong military, makinig kayo. Lalo na yung sa mga promotions, kung ano, kung mga budget, tandaan ninyo yan. Huwag ninyong hayaan na si Gordon o mga senador na magsigaw-sigaw sa inyo. Pareho lang tayo sa gobyerno. At pag ikaw ay sinagawan o kayo ay pinag-iinsulto, stand up at ang itong sabihin ninyo, I am here to testify to the truth. Now, huwag ninyo akong sigaw-sigawan. Hindi naman ninyo ako boy. Hindi naman ninyo ako subordinate. Kaya magtanong kayo ng gusto mo. Kasi pag hindi, titindig ako. Ngayon, kung i-cite kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yung mga senador. Yun ho ang preliminary statement ko sa taong bayan. Yan ang sinasabi ko. Instead of spending your time there sitting down with nothing to do, hindi naman kayo pinapatawag to talk, pinapatawag kayo doon para umupo lang. Then you see that all of these things are arriving almost daily. And ikaw yung czar vaccine, kailangan kita doon sa ma-supervise ng pagbaba niyan, then that everything is handled right, and it's delivered to the itong cold storage to preserve their efficacy. Ito ang hindi nalaman ng Senado, tawag na walang kakwenta-kwenta at hindi ko na makita ng kabalastugan na nga ito eh. That's why I want them to go to the Supreme Court. Gusto kong makita ng footage ng behavior nila during. I want it recorded in history. It's yung pangyayari sa Senate and how they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa Senado, sa Korte Suprema. So itong nila, withdraw nila yung order ko. Yung prohibiting people from the executive department from testifying. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst and I will do mine. Kayo ang nag-umpisa nito eh. Kayo ang nag-umpisa nito lahat. Kaya may trabaho itong si Secretary Galvez, tapos gano'n na lang ang gawain ninyong, you derail the proper handling and delivery of the vaccines. Continue, sir. Sir, actually, sir, nagpapasalamat sir ang buong DOH, sir, kasi talagang nung Monday, sir, emotional nga kami, sir, ni Sec Buken na first time namin after 2 months na magkakita-kita ulit na doon sa vaccination site sa Clark. Actually, halos maiyak kami, sir, kasi parang first time na namin ulit nagawa yung minamahal naming gawin eh. Kasi yung pati yung mga taga-DOH po na actually nagkaroon kami 2 meeting po ngayon, Mr. President. Natuwa po sila, sir, sa ginawa niyo po, sir, actually. Kasi sabi nila,
ito yung minamahal naming trabaho, at least nakatutok na kami, tsaka wala kaming tinatawag na, na distraction. Yung po ang hindi nakikita ng Senado na yung yung tinatawag natin yung pressure ng mga tao ng DOH, and then they were being demonized na parang tayo nagpa-plunder. And then ngayon nakita nila sir yung sense of pride na yung ginagawa po nila ngayon na ngayong nawala po yung kanilang pressure. Very emotional po sila kanina. Kontuwa po sila because they are back to their own work na talagang yun ang gusto nilang mangyari, na talagang makapag-concentrate po sila sa kanilang mga trabaho dahil kasi marami pong buhay ang nakasalalay po sa kanilang mga kamay po, Mr. President. Ganito yan. Everybody should know that the powers of Congress is not without limit. Yung pag-akala lang nila that they are so powerful that they can just at their beck and call people to just sit down there in front of them doing nothing. Gusto ko dumating ito sa Supreme Court. Hindi man ako sigurado panalo doon, pero gusto ko lang makita ng Supreme Court yung pagkabastos ng mga senador. Yun lang naman ang habol ko doon. Manalo-talo, we cannot speculate on that.